sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, napangiti si Yun-Ian at mariing nag-isip, tama, ito ang dahilan kung bakit ako narito. Tumindig siya ng buong tapang, hinigpitan ang kapit sa kanyang determinasyon, saka malakas na sinabi, sige, tinatanggap ko ang walang kwentang julong ito. Sa narinig, nagsimula ng sumugod ang mga kalbong elder kay Yun-Ian, ngunit nanatili siyang kalmado, hindi matinag ang titig sa kanilang paglapit, at mariing nagwika, kung ganoon, mula ngayon, tunay na laban na ito, simulan na natin. Lumipas ang ilang sandali, sa kabisera ng Sokyang City, abala ang mga tao sa loob ng isang masiglang restoran, maingay ang tawanan, salaitan ang tagay at tsismisan. Isang lasing na lalaki sa gitna ng kanyang edad ang ngumisi at nagsalita ng malakas, narinig ko na pumunta daw ang batang master sa Hohaeng sect para makipagduel, sayang naman ang batang may potensyal. Tama. Sino bang matinong haamon sa isang sekta na halos ilegal ang operasyon, sagot ng isa habang nakahawak sa mangkok ng alak. Sumabat pa ang isang matandang puti ang buhok, nakapikit habang may pang-uuyam sa mukha. Ganyan talaga pagbata, akala mo umiikot ang mundo sa'yo, klaseng kabataan, klaseng kaangasan. Bigla namang tumayo ang isa pang lalaki, kamay sa bewang, mariing tumugon, masyado siyang maangas, puro galing lang ang inaasahan, tuloy, sarili rin niyang kamatayan ang dala niya, mukhang sekta ng martial arts sa labas ang Hohaeng sect, pero sa loob, parang pugad ng mga tulisan, malamang nilibing na siya ngayon. Sa mismong saglit ng kanilang usapan, isang paang humakbang sa pasukan ng pavilion. Napatingin ang waiter, saka nagsabi, welcome, ang dumating, si Yun-Ian mismo, sugatan, punong-puno ng dugo at pasa, pero matatag pa rin ang tindig, mahina ngunit mariing nagsalita, isang mangkok ng pansit, pakilagay. Agad na sumagot ang waiter, ayos po, tutuloy lang po kayo. Diretso siyang naglakad sa likod ng mga tsismosong kanina lang ay kinukutsa siya. Habang naglalakad, bahagya siyang yumuko, binabalikan sa isip ang naganap. Mga siraulo, muntik na akong mamatay, 10 laban sa isa, ni hindi pa sapat para sa kanila. Tinignan niya ang likod niyang may malaking sugat, at muling nag-isip, napilitan pa silang mandaya. Nilason ang mga armas nila. Buti na lang, natuto ako ng pinakamahusay na medisina noong ako pa ang strategist ng Miriam Alliance, kung hindi ko nainom ang mga antidote at potion na ginawa ko, patay na sana ako. At doon, sa katahimikan ng kanyang isipan, ang mga kalbong elder ay tahimik na nakahandusay, wala ng buhay. Pagkatapos, muling naalala ni Yun-Ian ang matandang baliw, sa kanyang isipan, paulit-ulit ang malakas na sigaw, patayin siya. Kahit ano mangyari. Lahat ng tauhan ng sekta ay kumuha ng sibat at pana, sabay-sabay na umatake, mabilis at walang pasintabi ang paglusob nila kay Yun-Ian. Pero si Yun-Ian, kalmado pa rin, at mariing nagwika, nung bumuo sila ng phalanx at sumugod, para lang mabuhay, lumaban ako gaya ng isang hayop, pero sa huli, ako pa rin ang nabuhay. Ngayon, nakaupo si Yun-Ian, tahimik na kumakain ng pansit, ang mga tsismosong tao sa paligid, tagaktak ang pawis habang palihim siyang tinitingnan sa kanyang likuran. Muling lumusat sa kanyang alaala ang huling sandali ng matandang baliw, kung paanong isinaksak niya ang espada nito sa dibdib ng matanda, habang ang mga disipulo ng sekta ay isa-isang bumagsak, para sa mga natitirang humihinga, pinutol ko ang kanilang meridian at pinilay sila, ayokong habulin pa nila ako para magiganti. Tinignan niya ang sariling kamay na nanginginig, mahigpit na hawak ang chopsticks. Siguro, dahil sobra ang ininom kong awakening potion, di na mawala itong tensyon, malamang di ako makakatulog ng ilang araw. Sa kanya hinawakan ang kaluban ng kanyang espada, mahina niyang ibinulong sa sarili, kailangan ko ulit makipagduelo sa isa pang orthodox sect. Lumakad siya paalis ng restoran, habang ang mga mata sa paligid ay nakatutok lang sa kanyang likuran. At sa puntong yun, kumalat ang balita sa buong lungsod. Ang batang master na, matapos ang madugong laban sa Hohaeng sect, ay kumain lang ng pansit, at agad na umalis para sa panibagong duelo. Naging usap-usapan ng baliw na batang mandirigma, at binansagan ng buong Sokyang Seyong. Ang walang hanggang demonyo ng pakikipaglaban, So Yun-Ian. Habang nagpapatuloy sa kanyang walang humpay na laban, muling nag-isip si Yun-Ian. Wala akong talento, ang landas patungo sa peak realm ay sobrang layo, kaya dapat ay di ako tumigil sa pakikipaglaban. Dapat tumawid ako sa hangganan ng buhay at kamatayan, para makalapit sa tugatog. Kung walang talento, ang tanging paraan para makahabol sa isang henyo,
ay ang mabaliw. Oo, kung wala akong galing, dapat kahit ang kabaliwan ay taglay ko. At doon nagsimula ang kanyang paglalakbay. Mula sa Sokyang City, nilibot niya ang buong Yangguo Kingdom, araw-araw na nakikipagduelo, kahit kanino, orthodox man o hindi. Makalipas ang 5 taon, isang matinding pagsabog ang yumanig sa labas ng bahay, tila naglalagablab ang lupa sa lakas ng putok. Si Yun Ian, nasa ere, handang-handang umatake gamit ang kanyang ultimate technique, Mountain Severing Sword Technique ika-14 na anyo, bundok ng chi, pusong umaagos. Sa sandaling yun, tinitigil niya ang kanyang espada na naglalabas ng nakakasilaw na sword energy, sabay sambit, hayaan mong ang iyong chi ay maging parang bundok, at ang puso mo'y malaya tulad ng langit. Subalit bigla siyang napatigil, nagngangalit ang mga ngipin habang nag-iisip, ang anyo ng sword silk na maaari lamang gamitin kapag naabot ang peak realm, kahit isang iglap lang ang manifestasyon nito, sobra na ang dulot sa isip ko, pero, kung hindi ko ito gagamitin, hinding-hindi ko siya maahabol, ang kalaban ko ay walang iba kundi. Pero bago pa niya masabi, isang lalaking nakaitim ang lumitaw mula sa kanyang likuran, nasa itaas, at nakahanda na rin sa pag-atake. Mabilis na tinaas ni Yun Ian ang kanyang espada para harangin ang atake, saglit na nagbanggaan ang kanilang lakas. Pero hindi nagtagal, bumulusok si Yun Ian palayo, tumama sa konkretong pader, at lumikha ng isang matinding shockwave, nasa hukas na pagkakahandusay, dumagundong ang kirot sa kanyang katawan. Isang bagsak lang, basag lahat ng sword chi ko. Mula sa makapal na usok, unti-unting naglakad ang misteryosong lalaki, sabay sabing mariin, "Ho ho, sikat ka pala, kaya mataas ang inaasahan ko. Pero ang totoo, sobrang sablay mo pa rin, Infinite Fighting Demon, Young Master So." Siya si Kim Young-hun, kilala bilang pinakamalakas na tao sa mundo, o mas kilala bilang Director Kim. Ngumisi siya ng may tiyak na kumpiyansa, mukhang ako ang panalo, hindi ba? Nag-isip si Yun Ian habang pilit bumabangon, hawak ang espada para tumindig, grabe ang talento ng taong to, saka siya tumugon, "Oo, binabati kita." Tumayo siya sa harap ni Kim, sabay sabing mariin, "Mas lumakas ka pa mula nung huling taon." Pero sa isipan niya, 5 taon na ang lumipas, at ganito pa rin ako, nasa first-rate realm pa rin ako, ang tinatawag nilang talento, nakakadurog talaga ng kalooban. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nag-uusap ang dalawa sa dating munting tahanan, tanong ni Yun Ian, "So, anong nagdala sa'yo rito? Di ba't usapan nating magkita kada 2 taon? Sagot ni Kim Young-hun, "Pagkatapos kong maabot ang estado ng 5 energies uniting the primal at mabisita ang mga pangunahing sekta ng Yangguo Kingdom, may isang bagay akong napagtanto." "Ano yun?" tanong ni So Yun Ian ng mariin. Sa sandaling yun, itinaas ni Kim Young-hun ang daliri niya sa langit, sabay mariing wika, "Napagtanto ko, wala pang tumatagal sa isang atake mula sa akin, ibig sabihin, walang sino man sa buong Yangguo Kingdom ang higit sa akin. Bilang taong kinikilalang pinakamalakas sa mundo, iniisip kong, magtatag ng isang sekta o organisasyon, pwede kitang bigyan ng posisyon, kung interesado ka." Agad itong tinanggihan ni Yun Ian, kalmadong tugon, "Salamat, pero ayos lang ako sa kung nasaan ako ngayon." Ngunit sa loob-loob niya, mukhang bumalik na naman ang sakit niyang pagiging Merm Alliance leader. "Kung tatanggapin ko to, sa buhay na to, siguradong mauuwi lang ako bilang strategist o vice leader at muling kukutsain na parang baka. Sa talento ko, bawat segundo ay mahalaga kung gusto kong maabot ang peak realm." Nagpatuloy ang usapan nila, at sinabi ni Kim, "Kapag natuloy ang pagtatag ko ng organisasyon, baka mahirapan na tayong magkita, pero pwede akong manatili sa tabi mo, gabayan ka sa sparring." Mariing sagot ni Yun Ian, "Kahit gaano kaganda ang alok mo, hindi ako pupunta." Habang sa kanyang isipan, sa nakaraan kong buhay, sandamakmak na guided sparring sessions na ang naranasan ko. Hinawakan niya ang espada at tumalikod, handa nang ipagpatuloy ang kanyang landas. "Ang kailangan ko ngayon ay tunay na karanasan sa labanan." Noon pa man, sinabi sa akin ni Young-hun Hong Nim, "Kapag naabot ko ang latter stages ng first-rate realm, kailangan kong danasin ang hindi mabilang na totoong labanan." Sa buhay na ito, napagdesisyonan kong panoorin na lang siya mula sa malayo, at muling lumakad sa walang katapusang paglalakbay ng mga duwelo. At lumipas pa ang 20 taon, tumayo si Kim Young-hun sa labas ng dati nilang tagpuan. Habang rumaragasa ang ulan, binuksan niya ang pinto at nakita si Yun Ian, nakaupo sa sulok, tahimik, mariing winika ni Kim, "Mapatla ka." Ipinakita ang bagong anyo ni Yun Ian, ang mukha niya ay punong-puno ng peklat mula sa mga laban, bahagyang yumuko siya.
Sabay sabing may bigat, so yun iyan, sa wakas, napagtanto ko, ang talento ko, ay itinakwil ng langit, isang isinumpang talento.